Kayo ay nanonood at nakikinig sa isa na namang episode ng Hinat Maglutas dini sa Malalaan YouTube channel, okay? So para sa episode natin ngayon ay tayo maghahanap ng mga integral na mga function kung saan yung lalabas na sagot ay maaaring maglaman o maglalaman ng natural logarithmic function, okay? O yung tinatawag nating ln, okay? So para sa episode na ito ay meron tayong 5 problems na ating sasagutan maya-maya laang, okay? So para sa pagkakasunod-sunod ng ating sasagutan ay bubunutin ko na kung alin yung mauuna, okay? Mauuna, pangalawa hanggang sa pinakahuli. Dini, okay? So para sa una nating sasagutan ay meron tayong yung number 5, okay? Tapos sunod ay yung number 3. Okay. Ang ikatlo ay yung number 1. Okay, 531. Tapos yung number 2 at pinakahuli ay yung number 4. Okay. So yan. Simulan na natin. Okay. Ang unahin natin ay yung number 5. Okay. Saan meron tayo riyan na integral ng tangent ng ln r over r dr, okay? So, paano natin yan nasasagutan? Tayo ay mag-substitution mula riyan, okay? Let u equals ln r, okay? Tapos, yung derivative niyan, alam natin na 1 over r, okay? So, meron tayong du equals 1 over r dr. Mula riyan, pwede na tayong mag-substitute, okay? So, area ay magiging equal sa integral ng tangent ng ano yung LNR natin, yun ay naging u na, okay? Tapos meron tayo riyang 1 over r, okay? dr, okay? Yun ay equal sa du, okay? So ang ating problem ay naging ganito na yung itsura by substitution. Integral ng tangent u du, okay? So alam natin yan kung meron kayong theorem tungkol sa integral ng tangent ng u du, yun ay equal sa ln ng absolute value ng cosine ng u plus c, okay? Sa mga hindi nakakaalam, pwede nating gawin din sa tangent u ay gawin natin yung ganire, okay? Yung tangent ay alam natin na sa quotient identity equal yun sa sine u over cosine u du. Okay? Tapos mula riyan, mag-let ka. Okay? Let w equals yung nasa denominator, yung cosine. Okay? Tapos yung dw mo ay ano? Yun, sa taas. Yung nasa numerator. Okay? Yung derivative ng cosine ay sine. Sine u du yung equal sa w na ating ipapalit, okay? So magkakaroon ka mula rin ng sulat natin din, singit natin. Meron tayong integral ng dw over w, okay? Pag sinulod natin yan, pwede natin itong makita na 1 over w dw, yun ay equal sa ln ng absolute value ng w plus c, okay? Pero yung ating w ay equal sa cosine u, kaya ang mangyayari, magiging ganito siya. ln ng absolute value ng cosine u plus c. So, yan na yung ating final answer para diyan sa number 5, okay? So, next. Nasolve na natin yung number 5. So, ang isasolve naman natin ngayon ay yung number 3, okay? Kung saan meron tayong integral ng dy over y nakatimes sa quantity to ln y plus 1, okay? So, tayo ay magsasubstitution din diyan, okay? Let u equals ere, yung 2 ln y plus 1, okay? Ang ating du riyan ay ang derivative nito ay 0, ang derivative nito ay 1 over y, okay? Tapos meron ka pang kasamang 2. So yun ay 2 over y kasama yung dy, okay?
So kung mapapansin natin, pwede nating isulat iri na paganiri. Okay? So kailangan natin ng 2. So mag-times tayo ng 2. Okay? 2 dy over yung ating y so yun, yung 2 over y dy area yun. Tapos yung ating airing 2 ln y plus 1 ay isulat ulit natin. Kumbaga, inihahanda natin sa pagsasubstitute. Okay? Kung nag-times tayo ng 2, mag-times tayo ng 1/2 o mag-divide tayo ng 2 para yung expression area ay equal pa rin din. Okay? So, ayan. Pwede na tayo mag-substitution mula dyan. At area ay magiging 1/2. Airing 2 dy over y, area yun, magiging du. Okay? Tapos airing 2 ln y plus 1, yun yung ating u. So, meron tayo riyang 1/2 integral ng 1 over u du. At alam natin na ang integral ng 1 over u du ay ln ng absolute value ng u. Okay? Plus c. So, ang ating magiging final answer dyan ay 1/2 ln ng absolute value ng ano yung u natin? Yun yung 2 ln y plus 1. Okay? Tapos, plus c. Okay? So, area yung sagot sa number 3. Okay? Next. Para din sa ating ikatlong sasagutan, yun yung number 1. Meron daw integral ng x cube plus a cube over x minus a dx. Okay? Yung mga a yan ay mga constant. Okay? So, ang gawin natin mula riyan ay mag-divide tayo. Okay? I-divide natin yung numerator sa denominator. By long method, ganun rin natin siya isusulat. Yan, mag-divide tayo. Ano yung makukuha nating quotient? Okay? Tapos kung may remainder, ano yun? Yun yung ipapalit natin din sa ating integrand. Okay? So, meron tayo riyang x cube divided by x. Yun ay x squared times x cube. Ito times sa negative a, meron tayong negative ax squared. Okay? Tapos minus, okay? X cube minus x cube 0. Negative ng negative ax squared ay positive ax squared. Okay? Divide ulit tayo. Ax squared divided by x, yun ay positive ax. Okay? Positive ax times x, yun ay ax squared. Ito times sa negative a, meron tayo riyang negative a squared x. Okay? Ngayon, subtraction naman. Area divided by area, minus area, yun ay 0. Tapos, negative ni area ay positive a squared x. Okay? Tapos, divide ulit tayo. Ito, divided by a yun. Magkakaroon tayo ng positive a squared. Okay? A squared naka-times sa x ay a squared x. A squared naka-times sa negative a, yun ay a negative a cube. Okay? Yan. Subtraction ulit tayo. Ito, minus ito, 0. Tapos, meron tayo rin ng a cube. Okay? A cube minus a cube o minus negative a cube, yun ay magiging a cube plus a cube, yun ay 2a cube. Okay? So, ang magiging quotient niya plus yung remainder over divisor ay x squared plus ax plus a squared plus airing remainder over divisor. Okay? So, area, yung ipapalit natin din. Okay? Yun yung ating ikalawang yung sunod na step. Okay? Yung sunod na line. So, meron tayo riyang integral ng kopyahin lang natin yun. X squared plus ax plus a squared. Okay? Tapos, plus 2a cube over x minus a dx. Okay? Anong susunod natin gagawin mula riyan? So, kung mapapansin nyo, meron tayong integral ng sum. Pwede natin siyang isulat na
sum ng mga integrals, okay? So, paghihiwa-hiwalayin natin yung pagkuha ng integral ng bawat terms, okay? So, magkakaroon tayo riyan ng integral ng x squared dx plus integral ng ax, ito yun, ax dx plus integral ng a squared dx plus integral ng 2a cube over x minus a dx, okay? So, yan yung sunod na step. Mag-evaluate na tayo ng integral sa ibang mga terms, okay? So, dini, meron tayong x cube over 3 plus, ring a constant lang, meron tayong integral ng x. So, yung integral ng x ay x squared over 2. Tapos, idikit natin yung a, okay? Plus, meron tayo rin yung constant na a squared. Lalabas lang yan. Ang matitira sa loob ng integral sign ay dx. Okay? Integral ng dx ay x. Tapos, idikit na natin yung a squared. Okay? Tapos, para din sa huli, ilabas na natin i-ring 2a cube dahil yan naman ay constant. Okay? So, isulat na natin siya din 2a cube. Okay? So, matitira sa loob natin ay 1 over x minus a. So, ang gawin natin dun sa x minus a ay ilet natin as u. So, ang du noon, yung derivative ng x minus a, since ito naman ay constant, so x minus constant, ang derivative niya ay dx o 1 dx, okay? Derivative ng x ay 1, derivative niya ay 0, okay? So, magkakaroon ka dyan ng formang, itong 1 over x minus a lang, ang forma niyan ay 1 over u du, okay? At alam natin na ang integral niyan ay ln ng u, absolute value ng u plus c, okay? So, magkakaroon tayo riyan kung ipa-plug in natin yung value ng u, which is x minus a din, magkakaroon tayo ng, since nilabas natin ire, 2a cube, idikit na natin iring integral na ire, okay? Meron tayo riyang 2a cube ln ng absolute value ng x minus a. Tapos tayo ay nag-integrate kaya merong arbitrary constant na c. Okay? So, ere na yung pwedeng maging final answer natin diyan sa number 1. Okay? So, nakakatatlo na tayo. Dalawa na lang. So, for number 2, okay, sa ating number 2 ay meron tayong integral ng 2x cube minus 7x squared plus 1. Yun ay merong denominator na 2x minus 1 dx. Okay? So, ano yung integral ni Re? Okay? So, katulad nung sa 1 ay tayo ay mag-divide. Divide natin ni Re din. Okay? So, ang gamitin naman natin na paraan ng pag-divide ay yung synthetic division. Okay? So, sa synthetic division, kailangan natin ng mga yung coefficients ng ating divisor. So, meron tayo rin yung 2, negative 7. Since wala tayong x diyan, lagay natin ay 0. Okay? Tapos yung constant na 1. Para doon naman sa divisor natin, kunin natin ire. Okay? I-negate natin yung negative 1. So, meron tayo riyang positive 1. Okay? Tapos, kung mapapansin ninyo, meron tayong coefficient dun sa ating leading term, okay? Na 2. Okay? Kung gayaan, tayo maglagay din ng symbol na yung nakukuha natin din ay dinidivide sa 2. Okay? So, tuloy na tayo sa proseso ng synthetic division. Okay? So, bring down 2. Pero meron kong ganiri, ibig sabihin yung nakukuha natin din ay i-divide sa 2. So, 2 divided by 2 ay 1. Okay? 1 times 1, 1. Negative 7 plus 1, negative 6. Negative 6 divided by 2, negative 3. Okay? Negative 3 times 1, negative 3. Okay? Tapos, 0 minus 3, negative 3. Okay? Tapos, negative 3 divided by 2 ay negative 3 halves. Okay? Eri naman, times natin ulit sa 1. So, negative 3 halves times 1.
So, yun lang yun. Negative 3 halves. Tas area, 1 minus 3 halves o 1 minus 1.5, yun ay negative 0.5 o negative 1 half. Okay? So, ang ating magiging quotient plus remainder over divisor ay area. Since tayo ay merong x cube divided by x, so ang yung leading term natin ay x squared. Okay? Tapos minus 3x minus 3 halves. Tapos, ito yung remainder natin, negative 1 half. Okay? Remainder over divisor. Okay? Yung divisor natin ay 2x minus 1. Okay? So, buburahin ko na lang ang ring proseso ng synthetic division. So, ang kukopihin na natin ay area. Yun yung ating nasa next step. Integral ng x squared minus 3x minus 3 halves minus 1 over 2 nakatimes sa 2x minus 1. Okay. Dx. Okay. Next. Yan, katulad nung sa 1, kung meron tayong integral ng sum, pwede natin siyang isulat ng sum ng mga integral. Okay. So, paghiwa-hiwalay na natin iring apat na terms. Okay. So, magkakaroon tayo riyan ng integral ng x squared dx minus, ilabas natin yung 3, integral ng x dx minus, ilabas na natin yung 3 halves, integral ng 1 dx o dx. Tapos, sa pinakadulo, pwede nating ilabas yung 1 half. Okay? Integral ng 1 over 2x minus 1. Okay? Dx. Yan. Next step natin, evaluate natin yung integral ng mga area. Okay? So, meron tayo rin ng x cube over 3 minus area ay 3 nakatimes sa x squared over 2. Okay? Minus 3 halves. Since ang integral ng dx ay x, so ilagay lang natin siya din. Okay? So, meron tayo yung negative 3 halves x. Tapos, para naman din area ay gawin nating u. Okay? Mag-substitution tayo. U equals 2x minus 1. So, ang du niya o derivative ng 2x minus 1 ay 2 dx. Okay? So, ang gagawin natin, magta-times tayo rin ng 2. Okay? So, kung nag-times tayo ng 2, magta-times tayo din ng 2. O magkakaroon tayo ng 1 half pa. Okay? So, 1 half times 1 half, yun ay magiging 1/4. Okay? So, huwag muna nating isulat diyan. So, magkakaroon tayo rin ng 1/4, negative 1/4, integral ng, so, ring 2 dx, magiging du na. Okay? Tapos, yung 2x minus 1, yun yung u. Okay? So, alam natin na ang magiging integral na yan ay, kung meron tayong integral ng du over u, yun ay ln ng absolute value ng u plus c. So, ano ba yung ating u? Di yan. Ipalit na natin di yan. Okay? So, ang pagkakasulat natin din ay yun ang sagot din. Okay? So, meron tayong 1/4 ln ng, ano yung u natin? 2x minus 1. Tapos, tayo ay nag-integrate, kaya merong plus c. Okay? So, area na yung ating final answer para diyan sa number 2. Okay? Mapapansin nyo, merong ln. Okay? Yung ating natural logarithmic function. Okay? So, natapos na natin yung number 5, number 3, number 1, tsaka number 2. Doon na tayo sa ating pinakahuling problem, which is yung number 4. Okay? Kung saan meron tayong yung integral ng 5 over 4w minus 3dw. Okay? So, tayo magsasubstitution diyan. Okay? Meron tayong u equals 4w minus 3. Anong derivative niyan? Okay? 4dw. Okay? Ito magiging 0. Eri magiging 4 na lang. Okay? Kaya naging du equals 4dw. Okay?
So, iporma natin gayaan, okay? Para madali tayo makapag-substitute. So, labas natin yung 5. Tapos, meron tayong kailangan na 4 din, okay? 4 dw. Kung nag-times tayo ng 4, mag-divide tayo ng 4. Para array ay equal pa rin din, okay? Sa denominator, meron tayong yung ating 4w minus 3. Okay? So, ready na tayo rin yung mag-substitution. Yung 4dw natin ay yung du. Okay? Tapos, yung ating 4w minus 3 ay yung ating u. So, sa labas, meron tayong 5/4. Okay? Ang integral ni Ri ay alam natin na ln ng absolute value ng u plus c. Okay? Ang final answer natin ay i-substitute baklaan natin yung value ng u. Okay? So, meron tayo rin yung final answer na 5/4 ln ng absolute value ng 4w minus 3 plus c. Okay? So, yan. Nasolve na natin niring 4 o 5 na mga problems na patungkol sa pagkuha ng integrals ng mga function kung saan yung lalabas na integral ay merong nilalaman na natural logarithmic functions. Okay? So, sige. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sa susunod na episode ay magkita-kita tayo. Okay?